Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ninyo ng magandang tanghali. Yan. Pakibati na rin ng Happy Fiesta. Dahil ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ika-453 anibersaryo, 453 years ng pagkakahanap sa ating imahe ng mahal na Birhen ng Nuestra Señora de Quilla 453 years ago. Natagpuan ang mahal na Birhen. No? Andito po sa ating tabi, dito po sa tabi ng altar, ibinaba po ang orihinal na imahe. Kaya mamaya po, pwede nyo po siyang lapitan. No? Pwede kayong humiling, magdasal. Pero pakiusap lang po, wag masyado naman yung paghawak. No? Ano lang, kasi matanda na po ang imahe. No? Ingatan po natin. No? Ingatan po natin. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol at kay Maria. O ang tinatawag natin sa Ingles, Pentecost Sunday. Ito po yung narinig nating kwento sa ating ebanghelyo. Ibinabalik tayo sa kwento noong linggo ding iyon nang muling mabuhay si Jesus. Gabi, nakapinid ang pinto. Takot na takot ang mga alagad. Kabado, nag-aalala. Nang isang iglap, nagpakita sa gitna nila si Jesus. Lumitaw si Jesus at nagsabing, sumainyo ang kapayapaan. Pagbati ni Jesus, pinakita niya ang kanyang mga kamay at tagiliran bilang patunay na siya nga ang kanilang nakita, na nabuhay si Jesus. Kaya nga, tuwang-tuwa yung mga alagad, no? Yung mula sa takot na takot, biglang nawala yung takot. No? Mula sa pangamba, nawala ang pangamba. No? Mula sa pagkabalisa, naging payapa. Dahil nakita nila si Jesus. At muli silang binati, sumainyo ang kapayapaan. Pagkabati ni Jesus, hiningahan sila at ibinigay ang Espiritu Santo.
hiningahan at ibinigay ang Espiritu Santo. Sabihin niyo nga po, Espiritu Santo. Pag sinabing Espiritu Santo, kadalasan hindi ito nauunawaan. Kasi hindi natin siya nakikita. Kahit na ito ay nararamdaman. Kaya naman, ang ating mga pagbasa sa araw na ito, binibigyan ng imahe, image, symbol, ang Espiritu Santo para atin itong maunawaan. 3 simbolo. Una, simbolo ng apoy. Sabihin nyo nga po, apoy. Yan, pinapaulit ko po kasi para may matandaan po kayo. No? Para pagkatapos ng ating misa, kahit pa paano matandaan mo yung 3 na simbolo ng Espiritu Santo. Ano nga po yung una? Yan. Ang apoy ay inilarawan ng ating unang pagbasa bilang dilang apoy, tongues of fire, na lumapag sa bawat isa mula sa kalangitan. Imagine niyo, ang bawat isang tao nagkaroon ng apoy sa ulo. Dilang apoy. That is the image. At sila ay napuspos ng Espiritu Santo. At sila'y nakapagsalita sa iba't ibang lengguwahe. Maganda ang pagkakagamit ng imahe ng apoy para ilarawan ang Espiritu Santo. Dahil ang apoy ay ginagamit ding simbolo ng malalim na pagmamahal. Kaya nga kapag sinabing nag-aalab ang puso, ibig sabihin, malalim na pagmamahal, marubdob na pagmamahal. Kaya nga ang imahe ng Sacred Heart of Jesus o ang banal na puso ni Jesus, nakakita na po ba kayo ng picture ng Sacred Heart? Napansin niyo ba yung puso? Merong may apoy na nangangahulugan na nag-aalab na pag-ibig ni Jesus. Dahil sa nag-aalab na pag-ibig, natututo tayo ng kakaibang lengguwahe ng pag-ibig na kung saan ang tanging may malalim lang na pagmamahal ang nakakaunawa. Diba meron tayong tinatawag na 5 languages of love? Alam niyo po ba yon? Yung quality time, gifts o giving gifts, touch, affirmation. Ano pa ba isa? Service. Yes, thank you. Acts of service. Diba? Yun yung lengguwahe ng pag-ibig. Naalala ko yung kaibigan ko. Bago pa sila ikasal, nung mag-girlfriend-boyfriend pa lang sila, naririnig ko sila at tinatawag nilang isa't isang baby. Nakarinig na po ba kayo na magkasintahang nagtatawag ng baby? Napapatingin ba kayo? Ako napatingin eh. Kasi para sa akin, ang baby ay sanggol. Diba? Sanggol. Yan ang baby para sa akin. Pero para sa kanilang dalawa, ang baby, sila. Alam niyo yung kaibigan ko, ang laking mamaw. 6-footer, tinatawag na baby. Sabi ko, paano nangyari yun? Paano? Sabi niya, Father, hindi ka in love. Huwag kang dyan. No? Sabi ko, kayo na. Di ba? Look at that. No? Anong nagagawa ng pag-ibig? May lengguwahe na tanging ikaw lang ang nakakaunawa. Yun noong mag-boyfriend, girlfriend pa lang sila. Pero ngayong kasal na sila, alam mo ang tawag? Artemio. Artemio, dalian mo. Sabi ko, noon baby, nasan na? At ganon din tayo. Ganon din tayo. At marahil yung pag-ibig natin sa Diyos na ipapahayag natin sa iba't ibang lengguwahe na tanging ikaw lang. At tanging Diyos lang ang nakauunawa. May iba, dumadayo pa dito sa ermita para magsimba.
my time for God. No? May iba nag-o-offer, nagbibigay ng regalo, ng bulaklak, my gift. Diba? May iba, salita, no? Iba't ibang lengguwahe. Tawag sa Diyos, Lods. Tawag sa Diyos, Bro. No? Ikaw lang yon. Sa'yo lang yon. At ganito yung pinakikita. Na kapag ang isang tao, malalim ang pagmamahal, merong lengguwaheng nabubuo na tanging ang nagmamahal lang ang nakakaunawa. Ang Espiritu Santo ay inilarawan bilang apoy na sumisimbolo sa malalim na pag-ibig. Pangalawang simbolo ay hininga. Sabihin nyo nga po, huwag kang haharap sa katabi mo, no? Hininga. Joke lang po. Ano po yung una? Yan, nakatatandaan pa. Hay, salamat. Dalawa na. Sa ating ebanghelyo, ibinigay naman ni Jesus ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng paghinga sa kanila. Sabay sabing, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Yung simbolo ng paghinga ay nagpapaalala sa atin sa panahon ng paglikha. The creation story. Do you still remember the creation story? Nung huminga ang Diyos, ano yung hiningahan ng Diyos kung natatandaan po ninyo? Hiningahan ng Diyos yung alabok. At anong nangyari sa alabok nung hiningahan niya? Nagkabuhay, naging tao. Sa Griego, ang salitang ruwa ay ibig sabihin hininga ng buhay. Yung hininga, paghinga ng Diyos, nagbibigay ng buhay. Hininga ng buhay. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay isang nagbibigay ng buhay. Kaya nga, ang paghinga, ang tinitignan natin para malaman kung ang tao ay buhay pa. Hindi ba? Kapag wala nang hininga ang tao, ano ibig sabihin? Pakitignan nga yung katabi. Humihinga pa ba? Humihinga pa? Nakapikit lang. Okay na yan. Sige, kahit nakapikit, basta humihinga. Ibig sabihin, buhay pa. No? Huwag masyado, huwag tuloy-tuloy, baka dumiretso po. No? Yung paghinga natin, nagpapakita ng buhay. Kaya nga, ang salitang pahinga sa Ingles, rest, ay nangangahulugang pagbalik ng buhay. Kung lagi kang nagtatrabaho, hindi ba nakamamatay din yon? Lunes na naman bukas. Nakapagpahinga na po ba? Hello? O absent. May planong umabsent kaya di makasagot eh. No? Pero, Father, bitin eh. Bitin yung pahinga. Ganun talaga. Huwag masyado. Ang sobra, bawal na. Nakasasama. No? Kapag sobra, wala nang susweldohin. No? Kaya, tamang 2 araw lang ang pahinga. Yung paghinga, even that, no? Humihinga tayo ng kaunti para maibalik yung lakas na naubos ng 1 linggo o 5 araw. Humihinga tayo, nagpapahinga tayo dahil napagod tayo. Paghinga para kumuha muli ng buhay. Kaya importante ang pahinga para maibalik ang buhay at ang sigla ng katawan. Ang Espiritu Santo, pinakita ni Jesus sa simbolo ng paghinga na nangangahulugang nagbibigay buhay. At pangatlong simbolo ng Espiritu Santo ay ang kalapati. Tingnan natin yung ating altar, di ba? Kalapati. Review po tayo. Ano po yung una? Pangalawa? Pangatlo? Hay, salamat. May mauuwi. Siyempre, ang kalapati ang pinakapopular na simbolo ng Espiritu Santo. Ito ay nanggaling sa kwento ng pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus kung saan nakitang lumulukob
ang isang kalapate kay Jesus bilang pagbaba ng Espiritu Santo sa Kanya. At alam nating lahat na ang kalapati ay simbolo din ng kapayapaan o peace. Kaya nga noon po ito hindi ko alam kasi ngayon no? Noon kapag celebration ng June 12, no? Ano ba yung June 12? No? Diba? Independence Day, di ba pagka meron tayong celebration na ganyan, nagpapalipad ng kalapati. No? Bilang simbolo ng demokrasya, kapayapaan. Sa kasal, meron pa po bang ganito? Nagpapalipad ng kalapati noon, no? Kasi matanda na rin naman po ako, no? Noon nakalagay pa yan sa yung bell na cage, no? Tatandaan niyo ba yan noong araw, no? Ngayon wala nang ganun no? Nagpapalipad ng kalapati para magkaroon ng kapayapaan sa pagsasama ng mag-asawa. May kapayapaan ba? May kalapati po ba kayo nun? Ayun. Kaya walang kapayapaan. Hindi nagpalipad ng kalapati. No, Father, meron naman kami, ba't walang kapayapaan? Lumipad po ba? Ayun lang. No? Pero ngayon, wala na. Nung huli akong umaten, ang pinalipad, butterfly. Ano kaya yun? Sa loob-loob ko. No, ang ganda, pero ano daw yun? Ang dami nating kaek-ekan ngayon no? Pero walang simbolo, hindi ko alam, no? Pero yung kalapate, simbolo ng Espiritu Santo na nangangahulugang nagbibigay ng kapayapaan. Mga kapatid, ito po ang mga simbolo at mga naibibigay ng Espiritu Santo. Apoy na sumisimbolo sa pag-ibig, hininga, buhay, at kalapate bilang kapayapaan. Itinuturing ngayon ng lahat na kaarawan ng ating simbahan. No, the birth of Catholic Church. Kaya nga, ang simbahan natin, dito tayo nakasusumpong ng pag-ibig. Nakasusumpong ng buhay. Nakasusumpong ng kapayapaan. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang pagkahanap sa imahe ng ating Nuestra Señora Tiquia. At maging sa ating ina, makasusumpong tayo ng tatlong ito, natagpuan ang imahe ng mahal na ina 453 years ago. At kapiling natin siya ngayon. Sa mga naghahanap ng pag-ibig, punta sa mahal na ina. Huwag kang punta sa bar. Huwag kang punta sa cellphone. O yung mga naghahanap ng pag-ibig, punta ng punta doon. Kaya ang nahanap, sakit ng ulo. Punta sa mahal na ina. Kung naghahanap ka ng pag-ibig, dahil kakaibang pag-ibig ang kayang ibigay sa iyo ng mahal na ina. Sa naghahanap ng buhay, gustong maging ina, punta sa ating mahal na ina. Sa mga napapagod, punta sa mahal na ina. Sa mga walang kapayapaan sa buhay, punta sa mahal na ina. Bakit? Kasing lahat ng ito naibigay ng mahal na ina. Pag-ibig, yung kanyang pag-oo sa Diyos, na ialay ang kanyang sarili, na ibigay ng mahal na ina. Buhay bilang ina, nagsilang ng buhay. At ang buhay na yon, ang ating Panginoong Jesus. Kapayapaan, naalala nyo yung kwento nung first miracle sa wedding at Cana, nung ang lahat ay natataranta, nag-aalala dahil wala ng alak sa kasalan. Sinong naging daan? Ang mahal na ina. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin ng pagdiriwang natin sa linggong ito. Ang magdala ng pag-ibig,
buhay at kapayapaan sa ating mga tahanan, paaralan, komunidad, trabaho o saang man lugar na ating pinupuntahan. Dahil kung nasaan ang mga ito, ang tatlong ito, andoon ang Espiritu Santo. Amen? Amen.